Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Yan. So bago ito, punta muna tayo sa ating syllable formation. So what is Nikud? Nikud is a system of dots. Nakikita niyo po ba? Opo, malinaw po, Pastor. Maliwanag. Okay. Nikud is a system of dots and dashes added to Hebrew consonants to indicate vowels. And the purpose niyan, used primarily in Biblical Hebrew, poetry, prayer books, and language o language learning to help with pronunciation since Hebrew letters themselves do not contain talaga ng vowel sounds, no? So in modern use, modern Hebrew often omits nikud. Kahit mga elementary pa lang sila, sometimes they are not teaching this nikud. This is only for biblical Hebrew study. Kaya Hebrew 101 tayo, tuturo natin ng nikud. So, it will rely on context for pronunciation. Kapag parang elementary students, may mga nikud. Pero pag mga kindergarten, ganun. Pero pag elementary na, wala na, hindi na nila ganong pinag-aaralan. As in, sa writing nila, diretso na talaga sila sa puro consonant words. So, ito yung mga types, different types ng nikud. Babasahin ko lang ng diretso and then mamaya isa-isahin natin yan. At meron ako dito na ipapakita. Ito po. Ipiprint nyo po ito at back-to-back po yan. Flashcard. Yan. Ikakat nyo po itong mga to. Ipipicturean nyo po hihingi ako ng picture nitong flashcard. So ito hindi pa ito nakat. Pag pinrint nyo po ito, 3 pages, and then ibalik nyo lang, isubo nyo lang ulit ng nakabaliktad. Siyempre yung dapat ang makita ay yung walang sulat. And then pag naprintan, ito naman ang susunod na may piprint. Meron na siyang katumbas niya sa likod kung ano yung vowel na yon. So halimbawa, dito tayo sa kamats. Itong kamats is equivalent in A as in father. So pag binasa mo ito, ibig sabihin nito, ab. So ito yung kamats, maliit na letter T. Yan yung kamats. So medyo maliit ano, meron tayong isa dito na presentation. Ayan. So kamats, maliit na letter T. Kamats. So that is long ah. Kamats ang tawag sa kanya. And then, kahit hindi nyo kabisado kung kamats ba yan, patak, sigol, tsere. Kasi ang hirap namang pati itong kubot, syurok, kolam. Parang kakabisaduhin natin, no? So, hindi na natin kakabisaduhin kung anong tawag dyan. Ang mahalaga, pag nakita mo yung linya na ito at saka yung letter T, alam mo na Alam mo na letter A yan. Yun ang importante. Kapag may tatlong tuldok at dalawa, Kapag tag-iisa, kadalasan, isa lang ang E. Madaling kabisaduhin ang letter na E. Minsan, may kasamang yod. Cherek yod. Kasi E. Okay, E. At may tawag din dito. Diphthongs. Pinagsama yung dalawang letter or dalawang sound. Pero ito, isang sound lang yan. E as in E. Then, ito, another kamats. Pero, kamats katan, more on O. Parang O. Parang salitang A pero between ng A at saka O. O. Sa O. Parang sa logos, no? O. Then, Holam, tuldok din.
kadalasan itong isang tuldok na ito nasa taas nitong nun. Itong nun, pag nilagyan ng tuldok sa taas, column na rin ang itsura nyon. Then, kubuts, letter U, parang hagdan. Pag nakita tayo ng hagdan, U. Kubuts yon, U at saka shuruk. Nasa gitna. So, magdodrawing ka ng nun and lagyan mo ng tuldok sa gitna, shuruk or letter U ang pronunciation dito. U. Pag nakita tayo niyan, U or U. So, yan yung short and long. And magpa-practice pa tayo mamaya. Okay? So, pag nakita tayo ng guhit at saka letter T, ang Ah, kaibahan nitong dalawa, short ito ay long. Ito. Ito naman ang tatlong tuldok na tinatawag na sigol, may kita to sa salitang Elohim. Pero ang salitang Elohim may dalawang tuldok pa dito. Ang tawag doon ay Shava. It is a silent. May dalawang klaseng Shava, silent Shava at saka vocal Shava. Pero itong kadalasan pag nakita kayo ng tatlo, mas madali nang ma-identify sa salitang Elohim. Ito ang unang-unang letter na makikita natin. Aleph na merong tatlong tuldok at Shava. So, Segol. This will indicate letter E. Sabihin natin Eh. And then yung long, Sere ang tawag doon. So, ulitin ko, pag isang tuldok, nakita ng isang tuldok o kaya may kasamang yod, shirik. At shirik yod, E. At saka E. So, short E and long E. Then, O. Ito ay O. Kamatskatan, O. So, may rules ito para maging kamats at saka kamatskatan. Pero, isasabihin na lang natin mamaya. And kholam. Kapag nakita kayo ng tuldok sa taas nitong nun, itong nun na ito, so kholam tawag doon. May mga mababasa tayo mamaya na ganyan. Then, kubuts. Tsaka yung nasa gitna na tuldok ng nun. Okay, hindi po dagesh na dagesh leni ito, no? As in, ito ay magiging tunog vowels. Hindi po ito consonant. Okay? Magiging vowel po itong si nun. So, meron din tinatawag na reduced vowel or Nicodot na reduced. Sa patak, may Shiva na may line. Ito. So, ito, patak siya na may Shataf. Ang dalawa. Then, Shataf Sigol, ito yung ginagamit po sa Elohim na salita. Elohim. Then, Kamat Shataf. So, Kataf actually. Kataf patak, kataf sigol, and kataf kamats. Yung kataf, ibig sabihin meron siyang Shiva, itong dalawang guhit na parang sa domino. Number 2, ganun. Dalawang guhit. Dalawang guhit tuloy. Dalawang tuldok. So, yan po ang vowels. At mamaya, unti-unti, mapapractice din natin yan. Mag-open tayo ng mga babasahin natin ng mga Hebrew letters. And marami pang long long Nicodots. Marami pang mga long Nicodots. Pero hindi na tayo mag-focus dyan. So, pag nakita na naman tayo ng dalawang tuldok, ayan, katulad kanina sa Cherry, merong Cherry yod, sinamahan siya ng yod. Pero ano to, diphthongs na itong mga to. Then, Shirik yod, Kolam mali. Ito na yung sinasabi ko na letter O na Kolam. Kolam mali. Nasa tuktok siya ng nun. Kolam mali. And Kamatshey, Segol, at Kolam mali na yung het naman ang affected. Halimbawa, Ohevet. Sa salitang Ohevet, meron lang tuldok na ito. Yan na yung magiging letter O. Ohevet means love or I love.
Ohevet, otak ay pagbabae, mahal kita. Ohevet, otka, pambabae. Ohevet, otak, pang lalaki. That means I love you. So, ito na po yun. Nakalagay na rin po itong PowerPoint na ito sa atin pong website. A, E, I, O, U. Yan na yung A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Pag nakita tayo ng guhit, patak. Pag may dalawang tuldok, katap, patak. Pag may letter T, kamats. Kamats, hey. Salong naman yan. Then, ito yung tuldok ng Elohim na salita. May 3 Dragon Ball Z dyan na may kasamang dalawa. So, 5 pinagsama sila. Katap, Segol. And Segol, Serey, 2 tuldok lang. So, letter E. Parang minus-minus lang yan eh. A, walang mga tuldok. E, may tuldok, 3. I, tanggalan mo ng 2 o 3. Magiging isa lang. A, E, I. So, yun yung palatandaan ko doon. Then yung O, kadalasan talaga na ginagamit sa O, ito. Ito ang yung kolam mali, ang palaging or madalas na makita. Kolam mali na letter O. Ito naman sa gitna, itong kolam na long. And itong kubuts, itong 3 tuldok at saka ito. Ito ang pinakamadalas pag magbabasa tayo ng Hebrew Bible. Pag nakita tayo nito, ay U. Okay. And then ito I. Yan. And may tinatawag din tayong diphthongs, pero ito ay combination ng 2 vowel sound. Halimbawa, I. A at saka I. I. As in try. Yun yung pronunciation. I na kamats ang gamit, hindi patak. Kamats yod. Yan. Ito yung kamats yod natin. Ito, kamats. Then, uy. Yu na may yod. Oy. Yan. Itong kolam mali. Nun na may tuldok sa tuktok. O. Tas yod, oy. So, oy ang base dyan. Pag nasa gitna yung tuldok, magiging letter U. Uy. Parang gooey. Yan. Uy. Letter U at saka Y. Uy. And ito, wow. Parang O. Itong kamats pero hindi sa tunog A. Parang ang tunog niya ay yung O. Ito, kamats katan. O. So, diphthongs. Screenshot nyo. And then, meron tayong tinatawag ng quiescent letter, mga silent letters. Ito yung mga kadalasan ginagamit na paglalagyan or tinatabihan ng mga Nicodots. Katulad nitong hey. Nilagyan siya dito ng Nicodots. Ayan. Naging kamats hey. Kamates. Sa ibang mga books, kamets ang spelling nito eh. Kamets. Pero sa Israeli at saka sa standard ng Israel ay kamats ang tawag nila. Hindi kamets. So, ayan. Quiescent letter. O, yun na. Yun na yung vowel. Yun na yung vowel. So, meron dito, short, long, and reduced vowel sound. Pag kinlik po natin yan sa atin pong website, at bibigyan po kayo ng, ito po, lecture. The Hebrew language uses a system of vowel called Nikud to indicate pronunciation.
So these vowels are represented by dots and line placed under, inside, or above consonant. Understanding short, long, and reduced vowel is essential for correct pronunciation and reading fluency. So ito yung short vowel. Patak, sigol, shirik, kamats, kamatskadol, ito kamatskatan. Kanina letter Q yan. And kubots. Letter Q din yung kubots doon. Pero walang problema. Parehas lang ng pagkakapronounce. At try natin itong basahin. Ay, hindi ko maano. So, ito, patak. Kuhit lang. Ang basa dito, dale, then ba, as in matigas na boy, bait, at saka resh. So, the bar. Short a, long a. Ito ay patak, ito ay kamats. So, mahabang ato, the bar. Ang ibig sabihin ng the bar ay word. In the beginning was the word, ay yung salitang word. The bar. Ikalawa, ito mem, lamed, at saka final na cop. So, letter E ito. Itong may tatlong guhit, yun yung sabi natin kanina. So, ang basa kanya ay melek. Melek. Merong sheba dito itong dalawang guhit. Silent yan. Melek. So, ibig sabihin ng melek ay king. Pag yung salitang abi, melek. So, ab means father. Pag gusto mong personalize, abi. Lalagyan mo ng letter I. My king. Ay, my father means abi. So, idudugtong mo yung abi sa melek. Ibig sabihin nun, my father is king or my father is a king. Halimbawa, El means God. Sabi ni Jesus ay Eli, Eli. So, lagyan mo ng I, ibig sabihin, my God, my God. Personalized. Lalagyan mo lang ng letter I, yung noun, magiging my. Yan. O, katulad nito, father, Av. So, pag Abi, my father. Tapos dugtong mo, Melek. Abi, Melek, magiging my father is king. Ganun yung construction ng Hebrew. At instead na magiging isang word siya, pero actually parang isang sentence na yon pag binasa. Ganun yung mga pangalan nila. So, ear. City, ibig sabihin, ear. So, itong ayin, yod, at saka resh. So, may isang pirasong tuldok. Yan yung sabi natin kanina, pag binawasan mo nung dalawang tuldok ito, I. A, E, I. So, ear. Ibig sabihin ng ear, city. Call. As in, ang sound niya ay O. Sa dog, call. Call. So, short O yan, call. Ibig sabihin ng call ay all. Ab. Ab means father. Then, ito ay shin, lamed, khet, tsaka nun, final nun. So, final nun. Ito ay kubuts, tatlong tuldok. Then, itong i, segol, and itong merong kamats dito. And, yun. So, u, tsaka ito, instead na i, silent pala to, Sheba ito. Instead na shulekan, ay shulkhan. Ibig sabihin, table. So, ganyan. So, ganyan po siya basahin.
So letter E ulit. Bait at saka nun, guhit lang siya. Bane means son. Yung salitang Beni ay may son. Anak ko. Kaya merong pangalan sa Bible na Beni Elohim or Sons of God. Beni Elohim, Bene. So itong Shirik Malay naman ay letter I, maliit E. Ish. Nagsama yung I at saka Yod kasi may ano. Yod. Then ibig sabihin ng ish ay man. Ish. Then O, hulam mali. Rosh. Ibig sabihin ng Rosh, head. Kaya yung Russia, ang ibig sabihin ng Russia ay north o kaya head or top. Kaya may lugar na Rosh sa Bible, ang tinutukoy doon, Russia. Rosh. Rosh Hashanah. So, Rosh. So, itong nun, may tuldok sa tuktok. Kulam mali. Yan na yung Rosh. Then, U. Itong nun na may tuldok sa gitna niya na sumunod. Ang basa natin ay paano left to right. Ano po? So, Gimel, nun, pero magiging letter U siya pag dinugtungan ng tinatawag na Nikodot. And then, ito, Kof. May Kof dito. So, ang basa, goof or body. So, ayan. Shurok. Shurok tawag dito. Shurok. So, may mga reduced vowels. Basahin natin yung Adonai sa Hebrew. Ganito po ang pagkakasulat ng Adonai sa Hebrew. So, sino ang pwedeng mag-recite ng letter by letter? Magle-letter by letter tayo. Yan. Si ano muna, si Prof. Marlon Pahulas. Anong mga letter to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yung consonant po mauna, Pastor. Yes po. Yung consonant po, yung Aleph, Aleph, Dalet, Dalet, then Nun, then Yod. ito po. Opo, Nun at saka Yod. Yod po. Okay. Tama. Then, So, dahil ito ay letter A, yung guhit, and then ito yung magiging O niya, itong tuldok na ito, O na agad yan. nag-reduce po yung sa vowels po, yung first letter, ayan po yung kaninang sinabi nyo, yung may long, may Opo. short, ganyan po yung tinatawag na reduce. Then yung Reduce, sa opo. yung taas po ng Dalet ay letter O po. So Opo. yan po yung tinatawag na short vowels po. Then yung sa nun naman po na Ito. A, ayan po, yung tinatawag naman na long. Opo. So, ito na yung diphthongs niya na kamats yod. Yung merong kamats tapos may yod. Diphthongs. I. So, adon, ado, tas nun, I. So, parang ang basa niya, ito lang, naguhit, means then dalet o, do, then nun then y, do, nay. So, yun. Okay na pa, Pastor? Ulitin ko sa mga... Okay na po. Ulitin Thank ko you sa po. mga nandito na bago. Ito yung niya, then dalet, o, do, then nun, tas tas y. Do, nay. So, yun ang pagkaka-Adonai niya. Thank you po, Sir Marlon. So, etong truth, ibig sabihin, emet. Ito ay ginamit ko sa sermon nung last Sunday, Apo, emet. Pastor, nabasa ko yan. Apo. Emet. At ipinost ko pala sa pastor's notebook yung salitang emet.
So, ayan. Ito ay ginamit din sa salitang Elohim. And then, ito, Khataf, Segol. Yung tatlong, ano. So, reduced vowels po siya. Emet. Then, ito yung Tav. So, short O. So, reduce siya. Hindi siya talaga A. So, O. Magiging O siya. O. Then, nun. Tapos, itong letter I ito. So, Chatap Kamats. Kamats po siya. Itong Chatap Kamats. Ito naman ay Shirik. Maliit. Isang tuldok. So, A. O. Then, nun. I. O. Ni. Tas yod. Tas A. Tas ito ay silent na yung H. O niya. Parang ano na lang siya. So, magiging long or prolong itong A. Pero ito yung short O. Aniya. Aniya. Ano ibig sabihin ng aniya? Sheep. So, ang mga practical application niya, understanding vowel to connect pronunciation, identifying root words, enhancing fluency. So, ayun po. Mastering Hebrew vowel sound is crucial for reading, understanding Hebrew accurately. Whether studying biblical text or speaking modern Hebrew, we could recognize long or short vowel and reduce vowels. It will help us to achieve proper pronunciation. Kaya importante po talaga na matuto ng vowels. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.